Napakaganda talaga ni Imba. Alam mo bang napapanaginipan ko siya gabi-gabi? Nasa tuwing nagdiniig daw kami, ay otomatikong nawawala ang mga bukol niya, Aliyah. Sa tingin ko, ay isinumpa siya at tunay na pag-ibig lang ang makakagamot sa kanya. Sabi pa nito kaya naman inagaw niya ang susi dito. Saka siya pumesto sa driver's seat para madala niya agad ito kay Aling Rusing dahil nag-uumpisa na siyang matakot sa mga sinasabi nito. Kanina pa pinipigilan ni Mateo na hindi matawa dahil sa nakikita niyang pag-aalala sa mga mata ni Aliyah. Hindi niya akalain na sa seryosohin nito ay kinuwento niya tungkol kay Imba. Sana pala noon niya pa ito ginawa. Kung alam niya lang na ito pala ang paraan para maging mabait ito sa kanya. Habang nagmamaneho ito ay panay ang dasal nito. Ipinagdadasal nito ang kaluluwa niya na kung meron man daw siyang nasaktan ay patawarin na lang siya dahil hindi naman daw niya iyon sinasadya. Natawa tuloy siya kaya naman para hindi nito mapansin ay sa labas ng bintana lang siya nakatingin. Mateo, ayos ka lang ba? Untag nito pero hindi niya ito nilingon dahil baka matawa lang siya ng malakas. Ayos lang ako, Aliyah. Wala sa sarili niyang tugon kunwari. Bilisan mo na yung pagmamaneho mo dahil gustong gusto ko na makita si Imba ko. Mateo, nag-i-access mo talaga si Imba? Oo naman. Malala na talaga ang lalaking to. Nasisiraan na talaga ng bait. Narinig niyang usal nito. Sa palagay ko kinulam ang lantik na ito dahil sa dami ng babaeng ginamit nito at naloko. Aliyah, pwede ko bang isama si Imba sa Batangas mamayang madaling araw? Gusto ko kasi mag-enjoy din siya kagaya ko eh. Lagi na lang kasi siyang nasa ilalim ng puno ng balete eh. Umulan man nung umaraw, hindi siya umalis doon. Minsan nga, sinasamahan ko na lang siya doon para may karamay siya eh. Nandito na tayo. Salip ay sabi nito, baba na. What the hell? Where are they? Hindi niyo pa naman bahay ito ah. Bakit mo ako pinabababa? Ipagagamot kita bago ka pa manlayasan ng kaluluwa mo. Sabi nito kaya mabilis siyang umiling-iling. What? Why? Huwag nang maraming tanong basta bumaba ka na lang. Ayoko. Akala niya ay nagbibiro lang ang babaeng ito na dadalhin siya kay Aling Rusing para ipagamot. Bungad pa lang ng bahay ni Aling Rusing ay nakakatakot na dahil kung ano-ano ang nakasabit sa paligid ng bahay nito. Ang sabi pa nga ng ilan ay hindi naman daw talaga ito totoong manggagamot. Ang ilan daw kasi sa pumupunta dito ay hindi naman gumagaling. Bagkus ay lumalala pa ang karamdaman. Aliyah, bakit ba nandito tayo? Ayos lang naman ako eh. Umiling-iling ito. Hindi ka ayos, Mateo. Ipagagamot kita para bumalik ka na sa normal mong buhay. At para mabigyan ka rin ng pangontra ni Aling Rusing. Ano? Bakit? Para saan? Nang baklasin nito ang seatbelt nito ay nagsimula na siyang kabahan. Nang buksan nito ang pinto sa passenger seat ay dumoble ang kaba niya. Kaya naman naisipan niyang magdrama. Baka sakaling makalusot siya. Aliyah, umuwi na tayo. Ayos lang talaga ako. Ganito lang siguro talaga kapag true love. Normal lang talaga to kaya huwag kang mag-alala. Bumaba ka na para magamot ka na. Seryoso nitong sabi. Ay, aaminin na lang kaya niya. Nagawa-gawa lang naman niya si Imba. Iyoko nga. Matigas niyang tugon. Dahilan para hawakan nito ang kamay niya saka siya hinatak palabas sa sarili niyang sakyan. Let's go, Mateo. Ayoko nga. Ayos nga lang ako. Para silang mga tanga na naghihilahan papasok sa bahay ni Aling Rusing na nasa tapat lang ng sakyan niya. Pakiramdam niya kapag pumasok siya sa bahay na matanda ay hindi na siya makakalabas pa ng normal. Kapag hindi ka pumasok sa bahay na iyan, ay hindi ka na makakapunta pa sa bahay namin, Mateo. Bigla siyang napaayos ng tayo dahil sa sinabi ni Aliyah. Madalas ka pa naman sa bahay namin. Sige, magmamatigas ka pa? Imposible naman na hindi siya makapunta sa bahay ng mga ito. Kapag pinapunta siya doon ni Aaron ay wala na itong magagawa, no? Tanasan niya ito ng kilay. Paano kapag pinapupunta ko ng kapatid mo at ng mga magulang mo sa bahay niyo? Sa tingin mo ba may magagawa ka? Napahinga ito ng malalim. Fine, ganito na lang. Kapag pupunta ka sa bahay namin ay pagluluto kita ng paborito mo. Hindi lang yun, dahil libre na rin ang mga kakainin mo sa restaurant namin sa tuwing magagawi ka doon. Deal? Sigurado ka? Paninugurado niya. 100% sure ako. Hindi ka nagbibiro? Hindi nga. Inayos niya ang sarili sabay tikim. Tara na sa loob. Siya na mismo ang nag-iya sa loob dahil baka magbago pa ang isip nito. Nauna na din siyang humakbang papasok pero bago iyon ay hinawakan niya na muna ang kamay nito. Hindi naman ito nagprotesta kaya napangiti siya.
Nakakalimang hakbang pa lang yata siya papasok ay parang gusto na niyang kumaripas ulit palabas. May pera naman siya para pambili ng pagkain eh. Eh ano, kung hindi siya nito ipagluto, hindi naman yun big deal sa kanya dahil mayaman siya. Hinarap niya si Aliyah. Umuwi na lang kaya tayo. Hindi kasi maganda ang pakiramdam ko sa bahay na to eh. Nandito na tayo, kaya ituloy na natin, Mateo. At saka, para naman ito sa ikabubuti mo eh. Ano ba kasi ikinatatakot mo? Umiling-iling siya. Wala naman pala eh. Tara na sa loob at huwag mo nang painitin ang ulo ko. Oo na. Napipilitan niyang tugon. Halos kalad ka rin siya ni Aliyah papasok sa kaloob-looban ng bahay ni Aling Rosing. Di bale, pagkatapos naman nito ay mapupunta na sa kanya ang lahat ng pabor. Araw-araw siya magpapaluto dito ng paborito niyang pagkain at hindi niya ito bibigyan ng pagkakataong tumanggi. Mang Baldo, nandyan po ba sa Aling Rosing? Tanong ni Aliyah sa lalaking may tali ng panyo sa noo nang tuluyan silang makapasok sa isang silid na puro agiw ang nasa paligid. Aliyah, umuwi na kaya tayo? Alam mo, hindi naman talaga totoo si... Manahimik ka nga. Angil nito sa kanya kaya napahinto siya sa pagsasalita. Aaminin na sana niya na hindi naman totoo si Imba, kaya lang mukhang desidido talaga itong ipagamot siya. Hinarap niya ang matandang lalaki na kanina pa nakatitig sa gwapo niyang muka. Mang Baldo, umalis po sa Aling Rosing, di ba? Nakanguwing niyang tanong dahil nagbabakasakali siya na sana wala ang matandang babae na gagamot kuno sa kanya. Nang umiling ang matanda ay nagsimula na siyang mawala ng pag-asa. Tumatay lang siya sa banyo, iho. Nagtatay po ba sa Aling Rosing? Alam niyang masama ang humiling ng hindi maganda sa kapwa pero sa mga oras na ito ay hinihiling niya na sana'y may diarrhea si Aling Rosing para hindi sila nito maharap. Hindi naman. Natural na tae lang. Siguro dahil sa naparami ng kain niya kanina. Ganoon po ba? Sige po, hihintayin na lang namin siya dito. Ano bang ipinunta niyo rito? Tanong nito kay Aliyah. May problema na naman ba, iha? Wala po. Iba po ang ipinunta ko ngayon dito, Mang Baldo. Halatang matagal na itong kakilala ni Aliyah base sa pakikipag-usap nito sa matanda. Samantalang siya ay ngayon lang ito nakita at nakilala. Siguro laging pumupunta ang babaeng ito dito dahil kay Berting. Napa-esmed siya nang wala sa oras kung yun nga ang dahilan ng pagpunta dito ng babaeng kasama niya ngayon. Ito po kasing ampon namin ay nakararamdam ng kung ano-ano. Nakakakita din po siya ng mga bagay na hindi nakikita ng mga normal na tao. Sa palagay ko po sinapian itong lalaking kasama ko dahil hindi naman po ito dating ganito eh. Naninibago po talaga ako sa kanya dahil hindi naman po siya dating ganito, Mang Baldo. Bakit naman? Ano ba siya dati? Dati po kasi masigla ito, pero ngayon po ay hindi na. Kung dati po ay hindi ko nakakausap ng matino, ngayon po ay mas dumoble pa. Sa tingin ko po, malapit nang mabaliw ito kapag hindi agad ito nagamot ni Aling Rosing. Eksakto naman na lumabas si Aling Rosing mula sa loob ng banyo habang puno ng pawis ang muka. Mahal, kanina ka pa hinihintay ni Aliyah. Sabi ni Mang Baldo sa asawa nitong sa Aling Rosing. Yang ampon daw nila ay may problema. Umupo si Aling Rosing sa tabi ni Mang Baldo kaya ngayon ay kapwa na nakatitig sa kanya ang mag-asawa na tila ba isa siyang wanted. Pinagsisihan niyang gumawa siya ng kwento tungkol kay Imba. Hindi naman kasi niya akalain na siseryosohin siya ng babaeng galis na ito. Kasintahan mo ba siya, Aliyah? Hindi po, Aling Rosing. Mabilis na sagot ni Aliyah na akala mo isa siyang kasukasukang nilalang. Akala ko kasintahan mo siya. Bagay kasi kayong dalawa eh. Hindi po. Maiba po ako, Aling Rosing. Pwede po bang tawasin niyo itong si Mateo? Pakiramdam ko po kasi nababaliw na siya eh. Imbes na magprotesta ay pinaubayan na lang niya kay Aliyah ang lahat dahil wala din naman na siyang sasabihin dahil nangyari na ang mga nangyari. Patingin nga ako ng palad mo, iho. Bakit po? Takang tanong niya. Ilahad mo niyang kamay mo, Mateo. Bulong ni Aliyah sa tabi niya nang mapansin nito na nagdadalawang isip siya. Dalian mo na para makauwi na tayo dahil malapit nang dumilim. Do I need to do this? Oo. Bumuga muna siya ng hangin bago niya iniabot ang mga palad niya kay Aling Rosing. Wala ka namang sakit. Wala naman din naman akong nakikitang kakaiba sa'yo. Salamat po. Aniya, wala naman po talaga akong kakaibang nararamdaman. Di ko nga po alam na dadalhin ako ni Aliyah dito eh. Sigurado po ba kayo na walang sakit sa Mateo, Aling Rosing? Wala naman ako nakikita na kakaiba sa kanya, Aliyah. Pero kakaiba po ang mga sinasabi niya kanina lang.
Ang sabi niya po kasi sa akin ay may babae daw siyang mahal na nakilala niya daw po sa puno ng bale. Totoo naman ang sinasabi niya, iha. Putol ni Aling Rosing kay Aliyah. May babae siyang mahal, kaya lang hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa babae dahil nahihiya siya. Salamat po, Aling Rosing. Sabi niya sabay tayo dahil baka kung ano pa masabi ng matanda. Kunotong tumingin sa kanya si Aliyah. Do you mean, totoo si Imba? Totoo ba talaga yung mga ikinuwento mo sa akin kanina? Oo naman, kailan ba ako nagsinungaling? Kala ko kasi nababaliw ka na eh. Inismiran niya ito kunwari. Bayaran mo na sa Aling Rosing para makauwi na tayo dahil wala na akong pera. Dumukot ito ng pera sa bulusan nito at iniabot iyon sa matanda at pagkatapos ay nagpaalam na ito sa mag-asawa na uuwi na sila. Mateo, may picture ka ba ni Imba? Tanong nito habang naglalakad sila palabas ng bahay ni na Aling Rosing at Mang Baldo. Oo naman. Bawat pagkikita namin ay sinusuguro ko na magiging memorable ang lahat, Leah. Anak na lang ang kulang sa amin dalawa ni Imba para maging kumpleto ang pangarap namin dalawa. Ako, si Imba at ang mga magiging anak namin. Ang tanging hiling ko lang ay sana hindi mahawaan ng bukol at kulog ang mga magiging anak namin. Ayos lang na ako mahawaan. Wag lang sila. Dahil bilang isang future daddy ay mahirap sa akin kapag nakita ko na binubuli ang mga anak namin ni Imba. Nagulat na lang siya nang bigla nitong hawakan na magkabila niyang pisngi. Mateo, umiinom ka ba ng ipinagbabawal na gamot nitong mga nakaraang araw? Hindi. May kilala ko psychiatrist. Gusto mo bang samahan kita sa kanya? Siguro, dahil sa sobrang pagmamahal ito kaya minsan ay nalilipasan ako ng gutom. Kahit nga ako hindi ko na nakikilala itong sarili ko eh. Hinawakan niya ang mga kamay nito na nakahawak sa mga pisngi niya at kasabay noon ay pinalamlam niya rin ang mga mata niya. Umuwi na tayo dahil nagugutom na ako, Aliyah. Tumango naman ito. Doon na lang tayo sa restaurant ko kumain para marami kang makain. Ako na lang din na magmamaneho para buong biyahe ay makapagpahinga ka. Kung sino pa yung mapera, siya pa yung nalilipasan ng gutom. Sumakay ka na nga. Sige, salamat. Nanghihina niyang tugon kunwari bago siya sumakay sa backseat at pagkatapos ay humiga siya doon. Nang pinahandar na ni Aliyah ang sakyan niya ay natawa siya dahil halata sa mukha nito ang awa at malasakit sa kanya. Nararamdaman niya na ito na ang simula ng pagiging mabait nito sa kanya. Sino yung kasama mo, Mateo? Tanong ni Aliyah habang kinukuhang order ni Mateo. May kasama kasi itong babae na sobrang tanda na at sa tansya niya ay mas matanda pa ito sa lola niya. Nakaupo ang matandang kasama nito sa bandang sulok na si Mateo mismo ang pumili. Napansin niya rin na walang ngipin ang matanda na kasama nito dahil kanina pa ito pangiti-ngiti. Aliyah, she is the love of my life. Naikwento ko na siya sa iyo noong nakaraang buwan, di ba? She is Imba, Aliyah, the woman that I want to marry. What the hell? Is this man serious? Noong nasa Batangas sila ay wala ito ibang bukang bibig kung hindi ang sinasabi nitong Imba na mahal ko nun ito. Hindi naman sa pangmamata pero sa tingin niya kahit yung tubero nila ay hindi papatulan ng Imba na ipinagmamalaki ni Mateo sa kanilang lahat. Kung makapagkwento ka sa lalaking ito akala mo kasing ganda at kasing sexy ni Barbie ang panlabas nitong anyo pero hindi naman pala. Mas tamang sabihin na mangkukulam ang babaeng kasama nito, lalo na siguro kung may hawak itong kandila, manika at karayom. Excited na nga ako maging ama eh. Nito mga nakarang araw kasi ay nakikita ko na nagsusuka na si Imba, Aliyah. Is that a good sign, right? Shit, I'm happy, Aliyah. Anito dahilan para mapanganga siya. She's older than my grandmother, Mateo. Do you think she could get pregnant? Wake up, moron! Dumaan sa mga mata nito ang lungkot dahil sa sinabi niya. So, seryoso nga ang walang hiyang ito. Ang lala naman ng karma na lalaking ito. Kalaunan ay sinamaan siya nito ng tingin. Don't say that, Aliyah. Bakit ba halos lahat kayo ay kontra sa pagmamahala namin? Ikaw, ang kuya mo, pati na mga kaibigan ko. What's wrong with you people? Walang mali sa amin. Ikaw ang may mali. O mas tamang sabihin namin na meron kang diferensya sa utak. Simula nang makilala mo ang Imba na iyan na mukhang... Napahinto siya sa pagsasalita dahil may biglang pumasok sa utak niya. Dati bang adik yan? Who? Yung babaeng kasama mo? Umismid ito. Of course not. She comes from a well-known family. They are decent and organized. That's the reason why I admire her and love her so much. Humarap ito sa mga taong kumakain sa loob ng restaurant niya. Good morning to all of you.
I want you all to know that my girlfriend is over there. Turo nito sa matandang nakaupo sa sulok. She's pretty and one of a kind. Lahat sila'y palipat-lipat ang tingin sa mukha ni Mateo at sa matandang tinutukoy nito. Ang ekspresyon niya at ang ekspresyon ng mga customer niya ay halos iisa lang. Lahat sila'y nakangawi na animoy may mga iniinda sila sa katawan. She is sure that Mateo is crazy. Tom crazy. Napakaganda niya, di ba? Tanong nito na para bang kinukumbinsi sila lahat. Bago pa man lumala lahat ay pasimple niyang tinawagan ng kapatid niya. Kuya, pwede ka bang pumunta dito sandali sa restaurant ko? Bungad niyang tanong nang sagutin dito ang tawag niya na animoy emergency. Later. Tamad na itong sagot. Ngayon ka na pumunta dahil itong best friend mo, nakakahiya ang mga pinagagagawa. Akala ko makakatulong sa kanyang pagbabakasyon natin sa Batangas pero mukhang mas lalo siyang lumala. Bakit? Nanggugulo ba siya dyan sa restaurant mo? Hindi naman siya nagugulo kaya lang. Agad nitong pinutol ang sasabihin niya. Don't mind him, Aliyah. Kung ano man ang ginagawa niya ngayon, hayaan mo na lang. Ang mahalaga ay hindi kanya ginugulo o ano paman. Let him do what he wants as long as he does not disturb you. Pinagtitinginan kaya siya ng mga customer ko dito sa restaurant. Alam mo ba kung bakit? Dahil pinagsisigawan niya dito kung gaano kaganda ang babaeng kasama niya kahit hindi naman talaga. Did you already meet his girlfriend, ha? My goodness, kuya. Mas matanda pang girlfriend ni Mateo kaysa sa lola natin. What are you talking about? Come on, come here immediately so you can see what I'm seeing right now. Busy ako, Aliyah. Mamaya na lang ako pupunta dyan. Nakakaawa siya, kuya. Alam mo bang naaawa ko sa mukha niya? Naaawa ko na naiinis sa sarang ulo mong kaibigan dahil parang patay na patay siya sa matandang kasama niya. Sabi niya pa sa akin kanina, excited na daw siya maging ama. Alam mo, kinikilabutan talaga ako sa kanya. Sa tingin ko kasi, 100 na ang edad ng babaeng kasama niya at imposibleng mabuntis niya pa ito. Narinig niya ang pagmumura ng kapatid niya sa kabilang linya. Ang akala siguro nito ay gumagawa lang siya ng kwento. Kuya, bilisan mo ha. Ingat ka sa pagmamaneho. Napalingon sa gawin niya sa Mateo kaya mabilis niya ibinaba ang cellphone niya. Aliyah, she's beautiful, isn't she? Mukha siyang mabait, Mateo. Tugon niya nataluwas sa tanong nito. Marunong din siya magdala ng damit kahit na may edad na siya. Dagdag niya pa. Tanitingnan niya pa kasi kung saan banda maganda ang matanda. Ang ganda niya, di ba? Ulit itong tanong. Yung pisngi niya, ang kinis-kinis, di ba? Sa tingin ko, maaasahan siya sa oras ng kagipitan. Gustong-gusto ko talaga na tinititigan ang mukha ni Imba. She's amazing and perfect. Parang tanga nitong sabi pero ang totoo ay kulubot na ang mukha ng babae. Pinakatitigan niya ng husto ang babaeng kasama nito. Nakaramdam siya ng kilabot nang ngumiti ito ng malapad dahil nakumpirma niya na kahit isang ngipin ay wala talaga siyang nasilip sa bibig nito. Nakita na ba ni Tita Jen yung girlfriend mo? Ano naging reaksyon nila? Natuwa ba? Natakot? Nawala ng malay? Inatake ng nervyos? Anong naramdaman nila? Grabe ka naman. Nung una nagulat sila ni Daddy pero kalaunan ay natuwa na rin. Excited na nga sila sa magiging apo nila eh. Lumapit pa ito ng husto sa kanya at bumulong. Sa tingin ko ay nagdadalang tao na si Imba, Aliyah. Shit. Sad nito sabay tawa na tila sinasaniban na naman. Sharp shooter kasi ako eh. Nakahinga lang siya ng maluwag na makita niya ang kapatid niya na papalapit sa gawin nila ni Mateo. What's happening here? Tanong nito pero kay Mateo lang ito nakatingin na tila ba nag-uusap ang dalawa sa pamamagitan ng mga mata nito. Dude, anong ginagawa mo dito? Akala ko ba busy ka ngayon? Anong balita, dude? Sunod-sunod na tanong ni Mateo sa kapatid niya nang makarating ito sa pwesto nila. Imbis na sagutin ito ng kapatid niya ay iginala nito ang paningin sa mga taong nandoon. Kitang-kita niya kung paano huminto ang mga mata nito sa babaeng kasama ni Mateo. Kumunot ang noon ng kapatid niya at kalaunan ay malapad itong napangiti. Hoy, kuya! Tawag niya para maagaw ang atensyon nito. Ang weird mo. Gumagaya ka pa dyan sa kaibigan mong abnormal. Aliyah, can I ask a favor? Salip ay tanong nito. Ano? Yung mga best-selling menu ang iserve mo sa kanilang dalawa. Don't worry about the bills because I will send it directly to your bank account. Bakit ikaw ang sasagot sa kakainin nilang dalawa? Takang tanong niya. Bakit ikaw magbabayad? Si Mateo ang pagbayarin mo na kakainin nila dahil date nila to.
Ako na nga magbabayad sa mga o-orderin nila. Seryoso nitong sabi. Naiwan ko kasi yung wallet ko sa opisina dahil sa sobrang pagmamadali. Kaya wala akong dala ngayon. Huwag na, dude. Nakakahiya naman kung ililibre mo kami ni Imba ngayon. First date namin ito. Kaya dapat akong gumastos, hindi ikaw. Para ka talagang tanga. Ayos lang. Para sa akin hindi, ayos, dude. Hayaan mong ipakita ko kay Imba kung gaano ko katigasin at karapat-dapat sa kanya. Are you sure? Oo naman, dude. Ako pa ba? Ikaw ang bahala. Salamat, dude. Sana maintindihan mo na special sa akin ang araw na ito dahil 3rd month rin na namin ngayon. Road to forever na kami, dude. 3 buwan pa lang tapos road to forever na. Ang lakas ng tililing talaga na lalaking ito. Mukhang sa kanya ako magtatagal, dude. Baka mamamatay, hindi magtatagal. Hindi niya narinig na nagprotesta ang kapatid niya na siyang ipinagtataka niya. Hoy, umorder ka na ng kakainin yung dalawa dahil kanina pa nakanganga yung matandang kasama mo. Yung kadate mo, halatang gutom na dahil kanina pa ngumunguya kahit wala namang pagkain sa harapan niya. Pabaya ka. O-orderin ko lahat ng menu nyo na nakalagay dyan sa screen, Aliyah. Sabi ni Mateo kaya automatikong umigkas ang isa niyang kilay. Lahat? Sigurado ka? Ano ka patay gutom? Bakit? Huling kain nyo na ba? Umorder ka, yung kaya nyo lang ubusin. Masyado ka nagpapakitang gilas. Pabida ka na naman. Let him, Aliyah. Singit ng kapatid niya. Just give his order. Bahala kayo. Sumusuko niyang tugon. Kung ano-anong pinagtuturo nito hanggang sa umabot sa 20 ang order nito. 20,300 lahat, Mateo. Ano? Ang mahal naman. Nagulantang pa ito sa presyo na kung tutuusin ay binawasan niya pa nga. Wala namang bawas yan, Aliyah. Sa tansya ko nga, hindi aabot na 1,000 yung mga in-order ko eh. Ano ba sa tingin mo ang mga pinag-order mo? Hindi aabot na 1,000? Baliw ka ba dati? Nagtaka lang naman ako. Huwag kang magtaka. Aliyah, ang totoo niyan wala akong dalang cash ngayon. Maya-maya sabi nito. Nakakahiya naman kung si Imba ang magbabayad. Pwede bang utang na muna? Hindi pwede. Para namang hindi tayo magkakilala. Alalahanin mo, best friend ako ng kapatid mo at malapit din ang mga pamilya natin sa isa't isa. Isa pa, maliit na bagay lang naman ito, Aliyah. Anong maliit na bagay? Kung bugbugin kaya kita tapos sabihin ko na maliit na bagay lang yun. Kaya gustong gusto mong kumakain dito para makalibre no? May pa-date-date kapag nalalaman wala ka naman palang pambayad sa ipapakain mo sa kadate mo. Marami akong pera, no? Nasan nga? Yung kadate mo, may pera ba yan, ha? Bakit mo tinatanong? Dahil sa kanya ko ipapashoulder tong bills nyo. Huwag naman. Baka kasi makapag-break siya sa akin kapag siya ang pinagbayad ko. Sadyang wala lang talaga akong dalang cash ngayon. O paano? Ihatid mo na lang mga pagkain na in-order ko, ha? Thank you, Aliyah. Ang bait-bait mo talaga. Nito sabay bira ng alis at pumunta na sa pwesto ng mangkukulam nitong kadate. Nang uto pa. Akala siguro nito dahil sinabihan siya ng mabait ay kalilimutan na niya ang lahat ng atraso nito. Never. Kuya, anong miningiti-ngiti mo dyan? Huwag mo sabihin sa akin na kinikilig ka para sa kadalang dalawa. Nakita niya kasi ito na nakamasid kina Mateo habang nagkukulitan. Siguro dahil kaibigan nito si Mateo kaya nakasuporta lang ito. Kahit hindi naman kasupo-suporta ang pinagagagawa ng kaibigan nito ngayon. They're so cute. Komento ng kapatid niya sa dalawang baliw na agaw atensyon sa loob ng restaurant niya. Hindi nakaligtas sa mga mata niya ang panakanak ang paghalik na Mateo sa pisngi ng matanda. Imbis na kiligin siya ay napapangiwi siya ng malala habang nakamasid sa dalawa. Sabay katok ng 3 beses sa ibabaw ng counter. Huwag naman sana mangyari sa kanya nangyayari ngayon kay Mateo. Ayos lang kahit tumandang dalaga siya. Huwag lang siyang umibig sa taong alanganin at mukhang mangkukulam pa. Aliyah, halika! Malakas na tawag sa kanya ni Mateo kaya agad naman siya lumapit sa kinaroroonan ng mga ito. Bakit, may kailangan ka ba? Tamad niyang tanong sa lalaking parasite sa buhay niya. Pwede ba saluhan mo kami kumain dito? Di na kasi namin kayang ubusin itong mga in-order ko eh. Ipinagila pa siya nito ng upuan. Umupo ka na. Sayang naman kasi kung itatapon namin itong mga pagkain, samantalang ang dami nagugutom ngayon. Di ba nga, gusto mo magpasikat dyan sa kadate mo para masabing galante ka? Ubusin niyo yan dahil kung hindi hahampasin ko yung ulo mo nitong tray na hawak-hawak ko. Wala siyang pakialam kahit naririnig pa siya ng kadate nitong matanda.
Huwag mo naman ako ipahiya dito sa kadate ko. Pambihira. Huwag ka muna magalit. Saka na lang kapag tayong dalawa na lang. Lumingalinga siya sa paligid. Andrea, tawagin mo nga si Kuya Aaron sa opisina ko. Tawag niya sa isa sa mga waitress niya. Pakasabi sa kanya na yung kaibigan niya dito ay sumasakit na ang tiyan dahil sa katakawan. Opo, ma'am. Agad naman itong tumalima at tinungo ang mini office niya. Bakit tinawag mo pa yung best friend ko? Tanong ni Mateo. Hindi naman natin kailangan ng tulong niya dahil sa iyo palang ubos na to eh. Malakas ka namang kumain, di ba? Talaga ba? Sino kaya sa atin ang matakaw? Ako ba o ikaw? Ikaw nga itong order ng order tapos hindi mo naman pala kayang ubusin. At ito pa, sobrang kapal na mukha mo na umorder ng sandamukal tapos wala ka naman palang pambayad. 8 oras na kayo dito pero hindi pa rin kayo tapos. Pagbukas ko ng restaurant, nandito na kayong dalawa. Huwag niyo sabihin sa akin na hintayin niyo magsara ako bago kayo umuwi. Halos siningal siya sa haba ng sinabi niya. Marami pa kasi itong ipinadagdag sa una nitong in-order kaya ngayon hindi na kayang ubusin pa. Ang sarap talaga nitong bigwasan araw-araw. Oo na, uubusin na namin ito lahat. Kung ganoon bilisan niyo. Pakasabi na rin pala sa kasama mo na bilisan ang pagnguya dahil madilim na sa labas. Yung mga kasabayan na mga ito kanina ay matagal nang nakauwi, samantalang itong dalawa ay nandito pa rin. Hindi na nga nagbayad pero wisyo pa ang ibinibigay sa kanya. Why are you shouting, Aliyah? Tanong ng kapatid niya na nasa likuran niya na pala. Parang aatakihin ako ng depression dito sa kaibigan mo, kuya. Itinuro niya ang mga pagkain na in-order nito na halos wala pang bawas ang iba. Hindi na raw nila kayang ubusin kaya nagpapatulong na. Anong problema doon? Di tulungan natin. Come on, take a seat para maubos natin ang lahat ng ito. Nagbibiro ka ba, kuya? Huwag mo sabihin sa akin na nahawaan ka na nitong kaibigan mo na kulang sa buwan. Tulungan na natin sila para maubos na. Huwag niyo ko idamay sa kabaliwan niyo. Ubusin yung 3 ang lahat ng iyan dahil wala kayong mapapala sa akin. Pinakatitigan niya si Mateo na may kasamang pagbabanta. Kapag may nakita ko na kahit na konting tira dyan sa labasan niyo, humanda ka sa akin. Pagkasabi sa kasama mo na bilis-bilisan ang pagnguya dahil malapit ng bumagyo. Kung kinakailangan na lunukin niyo na lang yan, gawin niyo. Huwag niyo nang nguya-nguyain para hindi na lang tayo abutin ng siyam-siyam pareho. Nabilaukan ang matandang kasama ni Mateo dahil sa sinabi niya. Ito kasi nag-utos kay Mateo na umorder pa. Tapos hindi naman pala kayang ilagay sa sikmura lahat. Galing daw ito sa maayos at kilalang pamilya pero hindi naman halata. Basta man sabihin na isa itong gahaman dahil kahit hindi na kaya ay sige pa rin ang sige. Ang sakit mo naman magsalita, miss. Sabi nito sa maliit na boses na akala mo'y naiipit ng bakal ang ilang parte ng katawan nito. Nagpapahinga lang ako pero maya-maya babaan at ulit ako. Kayang-kaya kong ubusin itong mga pagkain na nasa harapan namin ng baby ko. Kung ganun, pakibilis-bilisan po dahil malapit na ako magsara. Uwing-uwi na po ako at atat na ako magpahinga. Ayaw kasi ipa-take out ni Mateo ang mga pagkain dahil masisira daw ang presentation na baka daw magkatapon-tapon ng mga pagkain may sauce at may sabaw. Kanina pa talaga siya nagpipigil na hindi mapadugo ang uso nito dahil sa dami nitong alam. Kung umakto ito ay para bang siya ay mangmang at ito lang ang may alam. Huwag mo kaming madaliin, miss. Always remember that the customer is always right. At saka, bakit ka ba nagagalit? Binayaran naman namin lahat ng mga kinakain namin na. Mawalang galang na po, Lola. Ano, Lola? Ang ibig ko pong sabihin ay, ma'am. Mawalang galang na po, ma'am. Ito pong mga pagkain na nakahain sa lamesa nyo at mga pagkain na nanguya nyo na at nalunok ay wala pong bayad. Ito pong kadate ninyo ay sobrang kapal na muka, tagus pati sa kaluluwa niya ay wala daw po kasing dalang pera. Alam niyo po ba kung bakit dito kayo dinala ng abnoy na ito? Yun ay dahil wala po siyang pambayad. Kaya kung ako po sa inyo, mag-iisip-isip ako, buong magdamag. Sa totoo lang hindi po kayo bagay. Ma'am, matanda na po kayo para mamroblema pa. Itong si Mateo po ay matagal ko na pong kilala at ni isang beses po hindi man lang ako natuwa sa pagbumukha nito. Pero nasa inyo pa rin naman po ang desisyon. Ma'am, kung gusto niyo na pong mamahinga habang buhay, si Mateo po ang pinakamagandang option. Wala pa po 1 linggo siguradong matutupad ang kahilingan niyo. Pagkatapos niya magsalita ay napayo ko ang matanda. Hindi niya naman intensyon na saktan nito. Sinabi niya lang naman ang mga iyon dahil gusto niya itong balaan. Hoy, anong pinagsasabi mo? Gusto mo bang hiwalayan ako niyan? Angal ni Mateo pero sinamaan niya lang ito ng tingin. Oh, bakit? Totoo naman ang mga sinabi ko ah.
Matanda na yan kaya wag mo nang bigyan pa ng problema. Pati matandang uugod-ugod na, pinagtitripan mo pa. Wala ka talaga magawa sa buhay mo no? 3 buwan na kaya kami nagsasama niyan. At sa 3 buwan na iyon, hindi man lang kami nag-away. Babae. Sa totoo lang, puro nga labing-labing ang ginawa namin Kinuha pa nito ang kamay ni Imba. Di ba, baby? Ni minsan ba binigyan kita ng sakit ng ulo? Di ba hindi naman?